Ayan na, lumabas na, laman na ng international news. Yung ginawa ni Amy kay PBBM na tinawag itong adik. Yung ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM noong gabi ng November 17 sa rally ng INC, kung saan sa harap ng napakaraming tao, sa publiko, na nakatelevised, maraming nagko-cover live stream, pinahiya. Grabing paninira ang ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Alam naman natin kung ano, halos 25 minutes yung speech niya. Tungkol lang lahat yun kay PBBM. At ang issue lang na diniscuss niya doon, tungkol sa tungkol di umano sa pagkakaano nito, pagiging addict nito, pagkaka-involve sa illegal na droga. Yan yun. Pero ngayon, ang epekto na niyan, ayan, nakakahiya na sa ano natin. Nakakahiya sa mga international news. Lumabas na ang ano na yan, issue na yan. Katulad dito, ito, example lang ito. Daily Journal. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. rejects his sister's accusation he uses cocaine. Imagine niyo yan. Kumbaga, nagiging laman tayo ng usap-usapan ng mga sa ibang bansa. Ang pangit pa diyan, ang pinag-uusapan ay tungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating presidente. Ng presidente ng Pilipinas. Sa atin pa naman, ang presidente ng Pilipinas ay both head of state and head of government. Bilang head of state, siya ang kumakatawan ng estado natin, ng bansa natin. Kumbaga, siya ang representative ng bansa natin. Kung ano yung personality, kung ano yung pagkatao, kung ano yung reputasyon ng presidente mo, yan din ang reputasyon ng bansa mo. Kasi head of state siya eh. Kung head of government lang siya, ayun, siyang nagpapatakbo ng gobyerno. Pero kung head of government, head of state pa siya yung mukha ng bansa. Parang katulad ng ng United Kingdom. Ang United Kingdom ng Great Britain, ang head of state ang king, si King Charles. Ang head of government yung prime minister. Ano ang role ng king bilang head of state? Hindi siya ang nagpapatakbo ng gobyerno, pero siya ang simbolo ng bansang Britanya o ng United Kingdom. Kaya kailangan kagalang-galang ang reputasyon mo. Kasi ikaw yung simbolo ng bansa mo. Head of state kay. Ngayon, head of state ng Pilipinas ang presidente. Wala kasi tayong separate na sa head of state. Ang president sa atin, siya ang head of state, siya pa ang head of government. Kaya dapat sana pinipreserve yung respeto, ang reputasyon ng presidente kasi siya yung simbolo ng bansa. Kaya nga nung panahon ni Duterte, nakakahiya eh. Kasi mura ng mura, bastos. Siya pa naman ang simbolo ng bansa. Pero yun, kagagawa ni Duterte yun. Ito hindi eh, kagagawan ng kapatid ng presidente. Yun ang malala dito. At senadora pa naman siya. Senadora. Dapat sana inisip niya rin. Ngayon, sabihin mo ba naman sa publiko, sa napakaraming tao, sa televised na pagtitipon ng maraming tao, sabihin mo na ang presidente na kapatid mo mula pagkabata ay gumagamit ng illegal na droga hanggang ngayon. Ano yun eh, napakasama ng dating sa imahe ng bansa. Hindi ba inisip ni Amy yun sa bagay? Nangibabaw na kasi kay Amy Marcos yung yung kanyang politika, ambisyon sa politika. Sa totoo, ang gusto niya doon ipakita sa mga Duterte supporters na yun ang kanyang pinakita niya na talagang kalaban na siya ng kanyang kapatid at ng pamilya para makuha niya ang suporta ng mga Duterte supporters na maging vice ni Sara sa 2028. Pero tingnan mo, at what cost? Ano ang naging kapalit ng ginawa ng gusto niya na yan na mangyari?
Nakakahiya sa Pilipinas, oh. Pinag-uusapan na ngayon, international news na. Hmm? Yan ang kagagawan ni Imee. Hindi niya inisip yan. Ang inisip niya lang, yung sarili niya na maipakita sa mga Duterte supporters na siya nga'y totoong Duterte. Hanggang sa ipagkanulo, traidorin ng kanyang kapatid, gagawin niya. At ginawa niya nga. O ang problema ngayon ito, pinag-uusapan na tayo ng ibang bansa. Siyempre mababalita yun. O ito na nga, 10 lang itong sa Daily Journal. Kaya nakakalungkot ang ginawa na yun ni Imee Marcos. Siya pa naman, ang Senate Committee, siya pa ba ngayon? Chairperson sa Foreign Relations. Kumbaga, itong si Imee, senadora ka, hindi mo inisip yung implication sa bansa natin ng ganong ginawa niya. Anyway, ito, nakakahiya. Akala ni Imee sa ginawa niyang yun, makukuha niya ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Hindi. Hindi. Actually, nag-backfire nga sa kanya. Wala. Sirang-sira siya doon. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, ang Filipino kasi, hindi sa Pilipino nagawain yun. Sa atin, pinahahalagahan ang pamilya. Pinahahalagahan ng pamilya. Kahit may ginawang masama ang kapamilya mo yan, mauunawaan ng iba kung bakit mo dinidipinsahan ang kapamilya mo. Dahil pamilya yan, dugo yan. Pero hindi ganun si Imee. Kaya yung ginawa niya na yon, sabi nga ni Senador Ping Lacson, un-Filipino. Hindi maka-Pilipino, hindi makatao. Yan mga kabunyog. Kaya, grabe O ito na ngayon, pinagpipistahan tayo ng ibang bansa. Nakakahiya. Kahit yung ibang mga leaders ng ibang bansa, siguro pag may mga summits o kaya may mga pagtitipon ng mga leaders ng mga bansa, siguro sa mga nakaalam nito na ang presidente ng Pilipinas ay inaakusahan ng kapatid niyang senadora na involved sa droga, o di pag may mga meeting, may mga summits ang pagtitipon ng mga leaders ng mga bansa sa mundo, makikita nila yung presidente natin siguro sa likod nung isip nung leader ng ibang bansa, ito pala pala ito, gumagamit pala ito ng illegal na droga, ng cocaine pati ang ginamit doon sa dyaryo. Ay matindi. Ayan, kagagawan yan ni Imee Marcos. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.